Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang kwento na parang hindi makatotohanan. Isang proseso sa konstitusyon na imbes na maging seryoso, naging parang palabas. Eto yung quote, pagdating nila doon, ako pa rin ang presidente ng impyerno. Para maintindihan natin kung bakit umabot sa ganito kasuryal ang isang legal na depensa, kailangan muna nating balikan kung sino ba yung kliyenteng nasa sentro ng lahat ng ito. Yung buong issue kasi, hindi yan basta sumulpot. Nagsimula to sa isang serye ng mga medyo matatapang na pahayag mula sa vice-presidente. Ito yung mga salitang nagbigay daan sa buong hearing. So tingnan natin tong timeline. Nagsimula sa pagtalaga niya sa sarili bilang designated survivor. Tapos biglang presidente ng impyerno na sa harap ng kamera. At yung kasukdulan, yung video kung saan dinitalya niya yung sinasabing kill contract. At ito yung sinabi niya, walang biro, walang biro. Yan mismo yung naging mabigat na ebidensya. So, hawak na ng Kongreso yung mga video at statement na to. Pumasok na ngayon yung mga tagapagtanggal niya sa hearing. At dito na talaga nagsimula yung mga eksenang, well, mahihapaniwalaan. Unang araw pa lang, heto agad ang bumungad. Itinuro ni Congressman Marcoleta ang isang ordinaryong mamamayan. Sa audience, si Kiko D. Anong kasalanan? Wala pa. Pero sabi ni Marcoleta, may premonition daw siya na baka mag-misbehave. Grabe, di ba? Premonition. Dahil sobrang out of place, ipinatanggal agad sa records ng Kongreso yung buong sinabi niya. Siyempre, yung mga tao sa social media ang bilis. Agad nilang ikinumpara yan sa pelikulang Minority Report. Alam nyo yon? Yung hinuhuli yung mga tao para sa krimen na hindi pa naman nila ginagawa. Parang ganun daw yung logic at pinagpistahan talaga online. Pero siyempre, kailangang ibalik sa ayos ang hearing. Ito yung sinabi ng committee chairperson. Sabi niya, iiwan natin ang mundo ng mga premonisyon. Hindi tayo mga manghuhula. Isang magalang pero matatag na paraan para sabihin, hoy, balik tayo sa realidad. Akala mo, yun na yung peak ng pagka-surreal, no? Hindi pa pala. Kasi sa ikalawang araw, hinarap na ng depensa yung pinakamabigat na ebidensya, yung kill contract video. So, ito yung tanong, di ba? Paano mo idedefensa ang isang kliyente na may video, sariling niyang video kung saan sinasabi niyang may kill contract at idiniin pa na walang biro, walang biro? Paano yan? Well, may sagot ang isang kongresista. Ang sagot niya, isang salita, imahinasyong. At para ipaliwanag to, gumamit si Congressman Suntay ng isang medyo personal na halimbawa. Nagkwento siya na minsan daw nakita niya si Ann Curtis sa isang mall. Tapos sabi niya, nag-init talaga daw siya at inimagine na lang daw niya kung anong pwedeng mangyari. Ang punto niya, hindi ka raw pwedeng kasuhan para sa isang imahinasyon lang. Okay, so ipinatanggal din sa records yung sinabi niya. Pero hindi siya tumigil doon. Sa mga interview, sinabi pa niya na dapat daw ituring yun na compliment ng aktres at yung mga bumatiko sa kanya, sila daw yung may maduduming isip. Nako, grabe yung naging reaction. As in, bumuhos talaga yung batikos. Yung kapatid ng aktres, nag-post ng resign. Isang UN ambassador, tinawag na sick yung sinabi niya. Mismong komite sa Kongreso, kinundi na siya. At ang pinaka-ironic, sabi ng mayor ng sarili niyang siyudad, co-author pa man din siya ng anti-harassment law doon. Isang malaking PR crisis na halos natabunan na yung mismong impeachment. So okay, ipass muna natin. Dito nagiging sobrang interesting. Kasi kung pagtatabihin mo yung dalawang depensa mula sa isang kampo, may makikita kang malaking problema. Tingnan nyo to. Sabi ni Congressman Suntay, hindi pwedeng parusahan ang imaginasyon. Sagrado yan. Pero sabi naman ni Congressman Marcoleta, pwedeng parusahan ang premonisyon. Teka lang, di ba ang premonisyon ay isang uri rin ng imaginasyon tungkol sa future? So alin ba talaga? Sa loob lang ng isang araw, magkasalungat na argumento galing sa iisang team. So kung sablay at magkakasalungat yung mga argumento, ano ba talaga ang goal? Ano yung strategy sa likod ng lahat ng to? Bakit natin to kailangang intindihin? Heto kung bakit. Tingnan niyo tong numero. P612.5 million. Isa yan sa mga pinakaseryosong alegasyon sa impeachment tungkol sa confidential funds. Pero dahil sa lahat ng ingay at kababalaghan, halos hindi na napag-usapan. At dito, lumalabas yung sinasabing circus strategy. Ang layunin daw ay hindi para manalo sa debate. Ang layunin ay para pagurin ang audience.
Gumawa ng isang palabas na sobrang gulo, sobrang ingay, sobrang weird, para malibang ang lahat at makalimutan ang totoong issue. Pero may unintended consequences. Imbes na gumana, parang nag-backfire pa. Dahil sa ginawa nila, mas lalong nagkaisa yung mga kalaban. Yung kwento naging desente laban sa palabas. Nagkaroon pa ng mga tumatak na tawag sa kanila, Congressman Premonition at Congressman Imagination. At ang masaklap, sila pa mismo ang nahaharap ngayon sa mga posibleng ethics complaint. Kaya naman, yung simpleng paalala ng committee chairperson na ang konstitusyon ang ating magiging gabay, ang katotohanan ang ating landas, naging mas matimbang. Isang paalala kung ano ba dapat ang pinag-uusapan. At iniiwan tayo nito sa isang tanong na medyo mabigat, lalo na sa panahon ngayon ng social media. Kung ang laban na lang ay para makuha ang atensyon ng tao, ang paggawa ba ng isang malaking sirko, kahit na ikaw ang magmukhang katawa-tawa, ay maituturing na bang isang uri ng panalo? Kayo, ano sa tingin nyo?